Hello mga boxing fans, good morning po. Silver Boys TV nga na naman po pala. So, it's a secret no more mga idol. Nalabas na ng ESPN at nabasa na ng marami. So, hindi na natin na papatagalin pa, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Mark Magnifico Magsayo versus Brandon the Heartbreaker Figueroa. So, sa lahat po ng mga legit boxing fans, kilalang kilala po ninyo itong si Brandon Figueroa bilang nag-knockout po ang nag-break ng heart nitong si Luis Nery mga idol. At bata pa, sabi ng iba, payat. Pero mga kaibigan, lihiti mo po itong kalaban, si Brandon Figueroa. Yun nga lang, he fell short against Stephen Fulton. Natalo po siya by decision. Pero mga kaibigan, this will be a very tough assignment for our champ. Ang ating pong pangbato na si Champ Mark Magnifico Magsayo. As of this moment mga idol, abangan nyo pa rin ang final announcement from Sir Sean kung ano po yung paglalabanan dito mga idol. Kasi alam nyo naman, ang dami nagtatanong, featherweight pa ba yung lalabanan ni Champ Mark? 130 na ba? Itong si Figueroa galing 122 saang weight division. So abangan po muna natin. Still, pina-finalize pa rin, pina-plansya pa rin mga idol. Pag pwede nang ilabas yung mga konkreto pong detalye mga idol, isasabihin po natin sa inyo. But yan po ay talagang napakalaking laban at hindi po yan walk in the park fight for Champ Mark Magnifico Magsayo. Although we know na physically mas malaki po siya kay Brandon Figueroa at mas malakas at mas mabilis, kasi si Figueroa mga idol, typical Mexican. Para po siyang kumbaga may hawig yung laro nila ni Navarrete mga idol. Pero alam nyo naman ng mga Meksikano, kilala po sila sa kanilang mga puso tuwing lumalaban. Tapang, talagang never say die type of attitude sa loob po ng ring mga kaibigan. And this will be a great test for Champ Mark Magnifico Magsayo mga kaibigan. Another Mexican of course na yung huli niyang kalaban, si Ray Vargas mga idol, isa ding Meksikano, pero iba naman yon kasi talagang napakatangkad, tapos ang haba pa ng reach, pero nagawa niya pang i-knockdown. Itong si Figueroa, I think he is lesser kung ikukumpara natin dito kay Ray Vargas, but still a very dangerous opponent. But if Mark Magnifico Magsayo will be victorious in this fight, napakaganda po nito sa kanya pong kartada. At abangan nyo po, dahil hindi po ito magiging fight na nonsense, hindi po. Meron po silang paglalaban ng titulo. Abangan lamang po natin yung finalization. At isa pa po na idol, may Pilipino po pong lalaban next month. So tanong ko muna kung pwede nang ilabas mga idol. Kung pwede nang ilabas, i-announce po natin dito. Basta yun yung isang Pilipinong pambato din natin, isang Pilipinong napakalakas na hindi nyo lang nakitang kasama dun sa 7 Filipinos na lalaban for world title, pero lalaban na po siya ngayong February mga kaibigan. At next po, mamaya pag-uusapan po natin ito pong si Raymart Gabalio. Sino ang gusto nyong kalaban? Kasi hindi muna natin i-disclose kung sino na ba yung mas mataas na porsyentong maaari niyang makalaban. Kasi po may mga lumabas na maaaring yung kakatalo lamang sa WBO bantamweight na si Paul Butler ang kakalabanin ni Raymart Gabalio for the WBO bantamweight title again, kasi nga binakante na officially ni Naoya Inoue. Ngayon, kung pagbabasehan naman natin yung mga nakapila para sa title na yan, yung dalawa kasi dyan di available dahil secret muna, dahil yung dalawa na yon na nandun din sa rankings kasama ni Gabalio maglalaban para dun sa IBF. Nandun na si Vincent Astrolabio, yung isa kayo na tumingin. Ayoko muna magsalita. So mga idol, aside from Paul Butler, ito din si Jason Moloney. Ito po ay isa din sa posibleng makalaban ni Raymart Gabalio for the WBO bantamweight title. Sino sa dalawang yan ang gusto nyong kalabanin ni Raymart Gabalio? Si Paul Butler ba na talagang napakalikot sa ibabaw ng lona, na talagang kahit si Naoya Inoue nahirapang humabol? O ito pong si Moloney na may tendency din na sumabay, isang Australiano mga kaibigan. Decente din ang kanyang boxing skill. Kung matatandaan nyo po, isa po si Moloney sa talagang went the distance din dito, although hindi na niya natapos yung 12 rounds dito kay Naoya Inoue, kasi usually tinatapos agad ni Naoya Inoue yung kanyang mga kalaban, pero
Paul Butler and Jason Moloney. So far, sila po yung aside from Champ Nonito Donaire, sila lamang dalawa yung tumagal ng bahagya laban po dito kay Champ Naoya Inoue. Sino sa tingin nyo sa kanilang dalawa ang kakayanin ni Raymart Gabalio? Sino sa tingin nyo dyan sa dalawang yan ang gusto nyong makalaban ng batang-batang si Raymart Gabalio? Mga kaibigan, yan po ang ating susunod na pag-usapan mamaya po sa ating video. Ito po muna Silver Boys TV. Comment down below. Mark Magnifico Magsayo versus Brandon Figueroa. What do you think, guys? Sinong mananalo? Diba MP? Peace!